ay isang bagong kalakaran na nanggaling sa tinatawag na Age of Enlightenment ng 17th century. Ayon sa prinsipyong ito, hindi maaaring paboran ng pamahalaan ang alinmang relihiyon at ang bawat relihiyon ay may karapatang umiral na hindi pinakikialaman ng gobyerno. Ngayon, ang problema nga, ngayon lumalabas ang problema ito, palibhasa nga, ang separation of church and state ay talagang hindi naman ini-endorso ng Bible. Paano ito lumalabas ngayon yung problema? Napakasimple po. Sa US, ang mga sumasamba kay Satanas, pinagigilitan nila, may karapatan kami dahil ang aming pagsamba kay Satanas ay isang relihiyon. At walang magagawa ang pamahalaan tungkol doon. So kahit na sumasamba ka pa sa demonyo, hindi ka pwedeng pigilan. See? Ang nakakapagtaka dyan sa US ay ito. Hindi ka pwedeng maglagay ng krusipiho sa mga public school na ito'y pampublikong lugar. Pero ang mga satanista ay nakapagpatayo ng isang monumento kay Satanas. Kitang-kita si Satanas doon na nasa gitna. At ito ay hindi pinigilan ng gobyerno. Simple sa pampublikong lugar. Ngayon, lumalabas yung problema na yan. Kasi ngayon, kahit ang mga sumasamba kay Satanas ay hindi nahihiya na ipaalam sa mundo na sila'y sumasamba kay Satanas. Okay? Ngayon, ang prinsipyo ng separation of church and state ay hindi nangangahulugan na ang pamahalaan ay walang Diyos na kinikilala at hindi siya sumasailalim sa paghahari ng Diyos. Nasaksiyan natin lahat ang ritual ng pagkorona kay King Charles III ng Inglaterra. Sa ritual na iyon, tinanggap ng hari ang korona, sentro at orb mula sa kamay na Arsobispo ng Canterbury. Ibig sabihin nun, ang kapangyarihang mamuno sa isang bayan ay nanggagaling sa Diyos. Ito ang sinasabi ng unang pagbasa. Sinabi ni Propeta Isaías, hinirang ng Diyos si Ciro para maging hari. Sinabi ng Diyos kay Ciro, tinawag na kita, binigyan kita ng malaking karangalan, bagaman di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba pa. Ginawa ko ito upang ako'y makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba pa. Dahil sa kapangyarihang taglay, dahil ang kapangyarihang taglay ng hari ay galing sa Diyos, kailangang paglingkuran niya ang Diyos. Sa si Kagawad, suki mo din makin yung sermon na to. Okay? Dahil sa ang kapangyarihang taglay niya ay galing sa Diyos, kailangang paglingkuran niya ang Diyos. Oo, kinikilala natin ang kapangyarihan ng
Kaya nga tayo namumuhay bilang mabubuting mamamayan ng bansa. Sa ganitong paraan, binibigay natin kay Cesar ang kay Cesar. Ngunit, dahil tinanggap ni Cesar ang kapangyarihang mamuno mula sa Diyos, kailangang ibigay rin ni Cesar sa Diyos ang para sa Diyos. At paano niya ito gagawin? Well, paglilingkuran ni Cesar ang Diyos sa pamagitan ng pamumuno ng may katarungan ang bayang pinagkakatiwala sa Kanya. Dapat niyang tulungan ang mga maralita, ipagtanggol ang mga maliliit, panatilihin ang kapayapaan, at tugunan ang mga pangangailangang pangkatawan ng mga mamamayan. Kaya tandaan nyo ang pabahay, kalusugan, trabaho, at iba pang mga serbisyong tulad nito ay sagutin o obligasyon ng pamahalaan. Ang buwis na binabayad sa pamahalaan ay dapat niyang gamitin upang matiyak na patuloy niyang maibibigay ang mga serbisyong ito sa mga mamamayan. Kaya alam po ninyo, kapag mayroong pupunta dito sa simbahan, hihingi, Father, pahingi ko na, kailangan pamasay, Father, kailangan pahingi, ganyan yan. Sasabihin ko, punta kayo sa barangay, punta kayo sa munisipyo, tapos sasabihin, Father, galing na po ako doon. O tapos, anong binigay sa'yo? Wala ko, Father, tinuro po ang simbahan. Mali! Kaya sila pinabayaran ng buwis ay para maibigay ang mga serbisyo ito sa mamamayan. Sasabihin ko sa inyo hindi obligasyon ng simbahan ang magbigay sa mahirap. Obligasyon yan ng gobyerno. Uulitin ko yun Hindi obligasyon ng simbahan ang magbigay sa mahirap. Obligasyon yan ng gobyerno. Bakit? Kaya nga sila binabayaran ng buwis. Kasi ang buwis ay dapat bumalik sa mamamayan sa pamagitan ng mga serbisyo. Nagkakaintindihan ba? Di nung nasabi, walang binigay. Siyempre, ang simbahan ang magbibigay. Pero hindi ito namin obligasyon. Obligasyon yan ng gobyerno. Obligasyon ng gobyerno na ang lahat ay mabigyan ng disenteng tirahan. Obligasyon ng gobyerno na ang lahat ay bigyan ng panggamot. Sa ibang bansa, libre ang kamutan. Nung ako'y nagpunta sa Israel, halimbawa, may isang pilgrim akong na-aksidente na ospital. Ako, sagot ko ng pambayad. Ay sa hindi ho, sagot ho itong lahat ng gobyerno. Ang edukasyon, sagot yan dapat ng gobyerno. Dapat na yung pag-aano walang bayad sa public schools. Hanggang kulay ang lahat ay binibigyan. Kahit ang mga Catholic schools ay may subsidiya dapat ng gobyerno. Kasi obligasyon ng gobyerno yun. Kaya kayo binibigyan ng pera. Kaya kayo binabayaran ng buwis. Limpak-limpak na salapi. Alam niyo problema naman sa Israel? Yung Hamas na kalaban ng Israel. Okay? Noong 2005, hinalal ng mga Palestino ang Hamas para maging gobyerno nila. Fine! At dahil naawa ang mga bansa,
Nagbili sila ng mga raket, nagbili sila ng mga armas, ng mga bangke. Umukay sila ng mga tunnel sa ilalim ng mga ospital at mga paaralan. At doon inimbak ang kanilang armas. Kaya, kapag binomba ang ospital, binomba ang eskwela, sisisihin yung kalaban. Pero ginawa ng panangga ang kanilang mamayan. Itong nangyari sa Israel na ang rocket di umano daw ng Israel ay nagpasabog ng isang hospital, marami namatay. I'll tell you, bago 24 oras bago binomba ng Israel ang ospital, nagpasabi, alisin nyo lahat ng mga pasyente, alisin nyo lahat ng tao sa ospital dahil bubombahin namin. Eh hindi ginawa. Pinigilan ng Hamas. Hindi dami namatay. Sino sinisi ang Israel? Bakit bubomba yung ospital? Sagot, sa ilalim ng ospital, nandun yung tunnel na kung saan hinimbak ng Hamas ang kanilang mga armas at mga bomba. Kawalangian ng gobyerno nila. Ginawang shield ang kanilang sariling mamamayan. Sabihan ng Israel, nagpalaglag ng maraming mga leaflets. Lumikas na kayo! Lumikas na kayo! Dahil aatakin na namin ang Gaza. Papatay namin ang Hamas. Pinigilan ng Hamas ang mamamayan na lumikas. Tapos, pinatay, sabi, pumatay na si Biblia. O hindi. Ang Hamas ang pumatay sa Israel at doon pinatay nila ang mga sibilyan. Sa Gaza Strait, kaya namamatay si sibilyan kasi ginawasan panangga ng Hamas. Ano kasi gobyerno yan? Kaya niyo, tungkulin ng gobyerno ipagtanggol ang mamamayan at hindi ang gamitin ng mamamayan para ipagtanggol sila. Okay? So, sagutin niya na, okay, mga pulubi, punta sa barangay, pakitagawa, yung bingit. Kaya kasusuluan yan eh. Okay? Kasusuluan yan. At ang papasweldo, buwis ng taong bayan. Dapat bumalik sa mamamayan ang buwis na binabayad sa kanila. Yun ang totoo. Sa kabilang dako naman, ang simbahan ang nangangalaga sa mga pangangailangang espiritual ng mga tao. Kaya kung tutusin, pag humihingi sa akin, ang dapat na sasabihin, pagdadasal kita. Kasi lang ang obligasyon ko. Okay? Ang pambili, ang pamasahe, kunin mo sa gobyerno. Ang dasal, ang papasbas, kunin mo sa simbahan. Kasi yun ang gawain ng simbahan. Tagapangalaga ng pangangailangang espiritual ng mga tao. Ang tao ay binubuo na katawan at kaluluwa. Ang mga pangangailangang pagkatawan ay sagutin ng pamahalaan at ang mga pangangailangang pagkaluluwa ay sagutin ng simbahan. Tinitiyak ng pamahalaan na matiwasay ang buhay ng mga tao sa mundong ito. Tinutulungan naman ng simbahan na makarating ang mga tao sa langit matapos ang buhay nila sa mundong ibabaw.
Ang simbahan ay katuwang ng pamahalaan. Pero, ang pinaglilingkuran ng simbahan ay ang Panginoong Diyos. Pinagtatanggol ng simbahan ang mga karapatan ng Diyos sa lipunan. Kaya kapag nakakalimot ang pamahalaan sa mga batas ng Diyos, tungkulin ng simbahan na pagsabihan at gabayan ang pamahalaan. Noong nagkasala si Haring David, pinagsabihan siya ni Propeta Nathan na nag-udyok sa kanya magsisi at manumbalik sa Diyos. Paminsan-minsan ay umaakyat ang kapangyarihan sa ulo ng hari at nakakalimot siya maglingkod sa Diyos ng nararapat. Tungkulin ng simbahan na magsalita sa hari dahil ang hari ay mayroon ding kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. So kapag sinasabihan ng simbahan ang pamahalaan, hoy, mali, kasalanan niyang ginagawa mo. Ginagawa ito ng simbahan dahil may malasakit siya sa mga tao sa pamahalaan. Bakit? Kasi maging ang mga tao sa pamahalaan ay mayroong kaluluwa na dapat maligtas. Ayaw ng simbahan na mayroong kaluluwang malaglag sa impyerno. Kaya kung may mga taong lumalaglag sa impyerno, ito'y labag sa kalooban ng Diyos at labag sa kalooban ng simbahan. Ang pangunahing layunin ng pag-iral ng simbahan ay ang pagsamba sa Diyos. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang reliyon ay ang kabutihang kumikiling sa tao na mag-alay sa Diyos ng pagsambang nararapat sa Kanya. Si Cesar ay hindi Diyos, kaya hindi siya sinasamba. Ang Diyos lamang ang Panginoon at wala nang iba pa. Kaya siya ay sinasamba at ang kanyang paghahari ay sumasaklaw sa buong sanlilikha. Binibigay ng simbahan sa Diyos ang nararapat sa Diyos lalo sa pamagitan ng pag-aalay ng banal na misa. Dahil sa misa, iniaalay ng simbahan sa Diyos ang kanyang buntong na anak. Diba sabi nga ni Jesus, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Kaya, inaalay natin sa kanya si Jesus dahil siya ang anak ng Diyos. Si Jesus ay sa Diyos. Kaya, inibigay natin siya sa Diyos. Ang pag-aalay ng misa ang pinakamataas na uri ng pagsamba at hindi ito magagawa ng pamahalaan. Ito'y magagawa ng simbahan. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba pa. Ito ang sinabi ng Panginoon sa unang pagbasa. Dahil siya lamang ang Diyos, siya lang ang dapat sambahin at paglingkuran ng lahat. Kung mukha ni Cesar ang nakatatak sa salaping pambuwis at dahil dito ay nararapat
ang nakatatak sa ating pagkatao. Ang ating buong pagkatao ay dapat nating ibigay sa Diyos. Si Cesar ay tao rin, hindi siya Diyos. Sa kanyang pagkatao, nakatatak din ang mukha ng Diyos. Kaya kailangan rin ibigay ni Cesar sa Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng matapat at makatarungang paglilingkod sa bayan. Sa buhay o sa kamatayan, lahat tayo ay sa Panginoon. Ave Maria Purísima, sin pecado concebido. Sumas